siyang mabangga ng isang truck. Ang detalye alamin natin sa Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar? Kaya naging malagim nga ang pagtatapos ng buhay ng isang lalaki matapos na makaladkad ng isang truck sa may bahagi ng southbound lane ng EDSA, Barangay Katipunan ng Quezon City. Tinatayang mag-aalas 10 ng gabi, tinatak ng biktima ang lugar ng madali ito ng isang truck na may kargang mga beer. Ang driver na nakasagasang truck, muntik pa munong makatakas kundi lang naharang ng mga tanod. Ayon naman sa driver, bago pa man daw niya maararo ang naturang motorsiklo, ay una na lang sumemplang ito. At kaya naman daw siya nagtangkang tumakas ay dahil nanganib daw siya at baka kuyugin daw siya ng taong bayan. Samantala, Rhea, hindi pa man nakikilala yung nabiktima ng naturang aksidente. Isa pang aksidente naganap sa lugar na kinasangkutan ng isang motorsiklo at isang truck na naman. Bunsod ng magkasunod na aksidente, ilang minuto rin nagkabuhol-buhol ang dali ng trapiko sa lugar bago tuluyang naialis ang mga sakyan. Rhea? Alright, maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, nagsama na ikiramay na kaibigan, kaanak at taga-suporta ng pamilya Ramos sa pagpanaw ng anak ni dating Pangulong Fidel Ramos na si Josephine Jor Ramos dahil sa lung cancer kahapon. Sa gitna ng pagluluksa, muling sinariwan ng dating Pangulo ang mga alaala ng kanyang pangalawang anak na masasabi niyang ipinagmamalaki niya. Bukod kasi sa galing nito sa musika at sining, pinatunayan din nito ang galing sa sports ng water skiing nang manalo ng medalya sa Southeast Asian Games noong dekada 70. Ayon naman sa kay dating First Lady Ming Ramos, naging mahirap at masakit daw para sa kanila ang nakalipas na buwan. Lalo pat 5 linggo pa lang ang nakakaraan nang malaman nilang nagipaglaban ng anak sa lung cancer. Personal na kiramay din si Pangulong Noynoy Aquino. Bukas sa publiko ang buro ni Joe Ramos sa La Forinaria pa sa Parañaque City at nakatakda naman ang libing sa Manila Memorial Park sa Biyernes. Nakikiramay po kami. Kasi maging yung mag-asawa, nag-quit na rin sila eh. Tanging naiwan nga. A long time ago. Yes, long time ago. Di ba nilihim? Parang 5 weeks. 5 weeks ago pala sinabi di ba walang mga symptoms na Hindi mo mapapansin. Bumabagsak yung katawan. Too late na pag, kunwari, kahit nagpapa-x-ray kayo, too late na siya pag lumabas yata. Yun yung parang medyo last stages na siya talaga bago makita na may lung cancer. So, meron silang ibang sinasuggest yung spirometry, I think, or parang ganon, spirometry. It's parang magbo-blow ka into a tube. Okay. And that's the one that that measures kung ano yung length, yung lung power mo pa. Kasi minsan, hindi mo naman agad-agad makikita sa X-ray. Sa X-ray. Kung meron ng ano yung damage na Stage 1, mo. stage 2, stage 3. Minsan walang bihira. physical manifestation daw talaga. Nasa talagang bumagsak na yung katawan mo at nagpa-check up ka na. Stage 4 ka na pala. Kaya nga sabi ng tatay niya, di ba, si dating Pangulong Fidel Ramos, di ba siya, yung tabako, di ba, ang simbolo sa kanya kasi tabako, naalala mo eh. Nilalagay lang niya sa bibig niya, tapos pinapakita niya, hindi niya to sinisindihan. Niya daw yun. Oo, pero yung anak niya, yun na nga, parang hindi yata natigilan ng smoking. And then, he said na, at least nag-iwan siya ng aral para sa mga tao na, you know, smoking is really bad for your health. Samantala, mahalagang balita para sa mga motorista, magpapatupad na ng speed limit sa South Luzon Expressway simula sa unang araw ng Hulyo. Naku, malapit na yan. Ito ay para mabawasan ang bilang ng mga aksidente sa SLEX. Mula July 1, 100 kilometers per hour na lang ang pinakamabilis na takbo sa SLEX, habang 60 kilometers per hour naman ang pinakamabagal. Ayon sa pamunuan ng SLEX, gagamit na sila ng speed radar guns sa panghuhuli. Pero paglilinaw nila, magbibigay sila ng grace period sa unang linggo ng Hulyo bago nila tuluyang ipatupad ang mahigpit na speed limit sa SLEX. Ayan. Grabe yan. Umangapat na sa mga kotse, di ba? Buto sa ilalim. Buti buhay lahat. I mean, buhay lahat. Sobrang bilis ng bus. Oo. Hindi na siya Sobrang bilis niya na. Nawalan siya ng break? Parang kasi di ba, tinignan mo, yung talagang hindi na siya nararo. Walang kamalay-malay yung ano, di ba nagmamaneho lang. Walang kamalay-malay, nagdadrive ng kotse, kaya pala matuloy siya, tinutulak na siya ng bus. Oo. Kung mailalim. At sa ibang balita, natatandaan niyo pa ba ang naligaw na Emperor Penguin sa New Zealand? Pinangalanan na siya ngayong Happy Feet at sumailalim sa isang operasyon para tanggalin ang buhangin na nasa tiyan niya. Kumakain kasi ng snow sa Antarctic ang mga penguin para hindi sila mauhaw. Pero ang naligaw na Happy Feet, posibleng inakalang snow ang buhangin sa beach, kaya niya ito nakain. Sumailalim na ito sa isang endoscopy. At sa ngayon, halos 3 kilo ng buhangin na ang natatanggal sa tiyan niya.
Isa sa ilalim din sa DNA test ng penguin para malaman kung siya ay babae o lalaki. Naligaw po si Happy Feet dahil sa pagkahanap ito ng makakain at ito ang kauna-unahang emperor penguin na napadpad sa New Zealand mula pa noong 1967. Sobrang gutom. Napunaw na siguro yung mga tinitira nila. Yelo. Basta kung ano yung medyo maputi-puti, naman. tinira na niya, no? Oo, talagang global warming eh, no? Alam mo, na-amaze ako sa Climate change, kung gaano kalaki ang penguin, ha? Parang pag sinasabi yung penguin, sabagay, emperor penguin kasi siya. Oo, kaya malaki siya. Ang laki niya talaga. Laki niya, para siyang ano eh, di ba? Parang turkey. Parang turkey ko, ano, aso, turkey. Laki niya. Ay, hindi siya inuoy. Good luck, good luck. At ito naman, bida naman ngayon sa isang exhibit sa France, ang mga dinosaur. Pero ang kakaiba sa dinosaur exhibit na ito, binibenta po ang ilan sa mga nakadisplay na skeleton. At ang pinakabida sa lahat, isang mummified dinosaur skeleton na inaasahan nilang mabibenta sa halagang $1.5 million euros o 93 million pesos. Ito kasi yung tinuturing na Mona Lisa ng mga dinosaur artifact dahil meron pa itong kasamang balat. Wow. Display sa bahay. Imagine that in your home. Wow. Imaginein ko na lang yung pera. Oo. Grabe. Pero pag nasa bahay mo, pagising, oh my God! Ayun na. Di ba? Siguro mga museums din ang nabili ng mga Yeah, ganyan. probably. Pero sobrang amazing din ng mga trabaho ng mga tao. Ay, Kapag talaga. naghahanap sa mga artifacts, You have to be very anthropologists, careful, diba? Pagka may mga park na parang may mga ganyan, may mga artifacts talaga ng mga dinosaur. At kung ang mga dinosaur skeleton binibenta sa France, sa Beverly Hills naman sa California, sinusubasta ang sikat na leather jacket king of pop Michael Jackson na sinuot niya sa music video na Thriller. Naibenta ang jacket sa halagang $1.8 million o halos 80 million pesos. Naibenta ang Jackson jacket kay Milton Verrett, isang Texas gold trader na may-ari din ng isa pang jacket ni Michael at ilang gitara ng sikat na bandang U2. Balak daw nitong gamiting display ang jacket sa mga charity event para makapag-ipon ng pera upang matulungan ang iba't ibang children's hospital. Ang 14-minute music video ng hit song na Thriller ay tinuturing na isa sa mga most influential music videos of all time. It was ahead of its time. At saka extended play yun, ang haba ng Yeah. video kasi may parang pelikula. Yeah, 14 minutes yata yun, di ba? Yung whole play niya. Ganda. Galing. Ang daming pera nung kumuha. Pangalawang jacket Gold na niya. trader. Gold trader. Daming palang ginto sa Bagay, Texas. pag binenta uli naman niya, mas mataas pa rin yung pwede ibenta. Pwede rin, Diba? pwede rin. Pero maganda gagawin niya yung museum talaga, yung iroronda niya, di ba? Sa iba't ibang Yes, pati ng yes. mas malaki yung ano doon, Baka pera meron siyang bala doon. kasi tutulong doon siya sa mga Tama. children. Charity. Go, good for you. Isama niya, nabipili na rin niya yung dinosaur. At excited na ang mga Potter fans na nalalapit ang pagpapalabas ng last installment ng Harry Potter movie series. Kaya naman bilang paghahanda, pinanood ng ilang dedicated Harry Potter fans ang 7 naunang pelikula ng magkakasunod sa London. Hindi lang yan, dumating pa sila ng naka-costume ng characters nito. Sold out on tickets para sa 2 araw ng Potter Movie-thon na sinamahan pa ng free tea and coffee para naman daw hindi antukin ang mga manunood ng, sa halos 1,000 minutes na haba ng mga pelikula. Nagdala din ng sariling fans ng sarili nilang pajama, energy food at sleeping bags. Ang Harry Potter film series ang highest-grossing movie franchise sa mundo na nakakobra na may get $6 billion. Sobrang Galing. kabang-abang talaga kasi history to, part of history itong pelikula. Ito last movie, yung pinaka-exciting talaga na part. So that means Exciting that part. it's made more money than the Star Wars series. And the diba? Twilight. The Twilight, of course. Kasi Twilight, 3 lang naman. And Star the Wars, Titanic. marami yun eh. Ha? And the Titanic. one. Hindi, Star yung Wars, series. may aanim Hindi siya, kasi di ba? series eh, oo. Shake, Rattle, and Roll. Ay, nako. Gusto mo ako naman ng 12 ang secret. Oo. 13 na Hanggang yata 3 lang ako ah. Oy, why not? Meron pang Meron isa, pa, Mano po. Yun. Mano po. Naalala mo, Chinese ka ba? Diba, kasi Okay. paborito ko lang panoorin yun. Oy, Yeah. thank you ah. Pinersonal. Okay, ito naman narito na maagang showbiz. Balita ni Luandi na pwede siya sa next Mano po. Wish ko lang, kunin nila ako doon. Good morning, Lynn. Welcome back. Good morning din po mga kapuso. Ito na po ang aking maagang Hollywood chika para sa inyo. Lady Gaga naharap ngayon sa isang kaso dahil ayon sa 1-800 law firm, niloko raw po nito ang mga gustong tumulong para sa mga biktima ng lindol at tsunami sa Japan. Pinatungan umano ni Lady Gaga ang presyo ng We Pray for Japan wristbands na ibinebenta ng kampo niya na nagkakahalaga po ng halos $10. Ayon pa sa law firm, ibinulsa umano ni Lady Gaga ang ilan sa mga kita mula rito sa halip na ibigay sa mga biktima ng trahedya sa Japan. Wala pa namang pahayag sa ngayon ng kampo ng popstar. Kamakailan lang ay nagpunta pa si Lady Gaga